lumalabas. It's all, parang ang nakakalungkot, when you try to, pag pinapanood mo yung mga video nila, it's all about money. Kasi parang, did you see, pag nag-aayuda sila, kawawa ang tao, I feel so insulted, naiinsulto ako. Sumigaw kayo ng malakas, pag the more na malakas yung sigaw nyo, mas malaki ibibigay ko sa inyo. Parang, di ba parang, hindi ka sumigaw, wala. Oo, anong tingin nyo sa tao? Ay nakakalimutan din ng mga politician na to, na yung perang yan, galing din sa atin. Like, kung ano yung ginagawa, again, kung ano yung ginagawa nila sa Congress is they're trying to ruin or character assassinate or malign the President Duterte and sila Senator Bongo, Senator Bato. So, you know, I think the reason why gagawin niya yan is para naman ma-explain niya yung side niya. It's not being bias. They have the right na ibigay din yung panig nila or side nila. Hindi yun pagiging bias. Karapatan nila yun. Kasi kung sa Congress, kaya nilang gawin yan, why not do it in Senate on their own rin? Parang, may iba namang senator dyan, di ba? May magbabalanse naman, di ba? Alam naman natin yun. Let's be fair. If you want na maging pantay ang natin, ang panghusga ng taong bayan, gawa natin, balanse. May sarili silang platform na ginagawa. Meron din tayong isa dito. Balanse. Magkaibang side. So, alam mo yon, at least mahuhusgahan natin ng tama kung totoo yung sinasabi nila or hindi. Kaya, kunwari, kung ano yung career nila. Another one is Doc Willie Ong. Kasi sa health, di ba? And I heard he's getting better. I hope maging okay siya. I like him also. Then of course, yung number one na isa pa nilang tinitira, si Pastor Kibuloy. Kasi, speaking of Pastor, yeah. I like Pastor Kibuloy. Okay na rin. Kasi alam mo bakit ko siya nagustuhan. Nakita ko yung commitment at saka solidarity ng KOJC. Family yung niya, faith, yung faith. Kasi kung masamang tao yan, iniwan na po siya. Tapos nanakit na ang mga KOJC members. So, makikita niyo yung how he leads also. Diba? Yung kagaya niya na peacemaker. We need that person sa Senate, di ba? Sana sa Congress magkaroon din ng ganun, no? Hindi lang yung hindi lang yung mga executive producers, directors, actors, clowns, players, contractors, di ba? Para okay lang sana kung meron na nagagawa para sa bayan. Yung totoo, di ba? Ang dami-daming party list, pero wala akong nakikita na halos ginagawa talaga. Di ba? Yun, dapat yung party list nito, representatives to ng mga marginalized sector. Wala na abuso. Wala eh. Nagagamit sa negosyo, sa, diba, sa mga transaksyon, pero yung... Dynasty. Yes, exactly. Oo. Diba, yung mga anak, pamangkin, asawa nandyan sa loob. Oo, sabi ko mamaya ka pa, nandito na yung sundo. Hindi, doon mo makikita talaga na, I guess talaga maraming pera, no? Oo. Kasi bakit parang, alam mo yan. Yes, di ba? So parang, sa akin di na parang, kasi pwede namang magnegosyo eh. Ba't mo pa ihilain yung anak mo? Nakakaano. Parang, anong meron? Parang kanya-kanyang kabig. Exactly. Diba? Kasi we're not talking about like 10 million possible. 10 million is nothing. Barya lang siguro Barya lang sa kanila yan. Sobrang liit. Kasi tingnan nyo naman si Kong Abante, nakita nyo yung kotse niya. Diba? Magkano yun? Diba? So, and Pastor yun. Pastor yun. Diba? Na namumuhay in a lavish manner. Ang balita ko, may din siya eh. May resort siya sa Laguna na malaki. Yeah, parang Benny something, no? May nag-send sa akin ng video actually. Ano siya, parang retreat house. Oo, something pero, like that. Bibigay kay Kuya Ibi yung galbot yan, ipopost yan. Ako talaga, ayun, again, balik tayo doon na sa Senado, huwag yung karangan si Senator Bato. At saka, sa ikabubuti rin po ito ng ating bayan and magkaroon tayo ng balansyadong panghusga. Hayaan nyo kung gusto nyo gamitin ang sambayan ng Pilipino para husgahan ang dating presidente or yung kriminal ng mga convicted criminal sa mga kanilang testimony, hayaan nyo din mo mag-explain yung side ng dating pamahalaan. Alam mo, at sino hinahanap ko rito? Hinahanap ko si Senator Alan Peter Cayetano kasi lawyer siya. Ay! And naging majority leader. Hi, Sen! Alam mo, ako, I find him, based on my experience, mabait siya. Sana ako, Sen Alan Peter, sana tulungan niyo si Senator Bato. At sa natatandaan ko, kasi Christian si Senator Alan. Boss, good morning. Ano ba to? Ang laging
banat sa kanya nung panahon ng Duterte administration. Christian ka pa naman, ipinagtatanggol mo yung extrajudicial killings. So hinahanap po ng mamayang Pilipino, Senator Alan Peter Cayetano, yung isang matapang, yung may paninindigan na Alan Peter Cayetano. And kailangan po ng tulong mo ngayon nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo. Higit lalo, maalam ka sa batas dahil isa kang Ako rin may hahanapin. Si Senator Mig Zubiri. Ayan, oo. Because based dun sa statement niya na nawala siya sa pwesto, pinalitan siya, is because he failed to deliver for the powers that be na sinasabi. Ngayon, if he works together with Senator Bato, I think that will complement his statement na walang impluwensya sa taas niya na dapat niyang sundin because Senate is a different entity, a separate entity. Ano nga ba yung term mo doon, Marlon? Sila yung may separation of powers. Diba? So, dapat walang taong nakaulo sa'yo. Yeah. Dapat iisa or ibang bahagi kayo ng bansang ito. Sino ba yung mga pa? Si Senator Nancy Binay. Yes. O, di ba? Bago siya, sana tumulong siya. Yung bumataw siya dyan, para mabitbit niya sa local, sa kanyang mayoral. Exactly. Senator Joel Villanueva. Oh, yes. Senator Joel Villanueva. Kaibigan na. Hindi ko siya, pero natulungan niya ako before kasi like, yung sa school ko, di ba naging ano siya, parang test naman. Yes, test naman. So parang ako kasi dinonate ko yung fashion school ko sa mga HIV victims. Yeah, para yung mga, para maging ano sila, matuto silang mag-design, magtahe. St. Joel, belated happy anniversary sa Jesus. Yan, alam mo, yan, isa pa yan, may prinsipyo, at saka paninindigan. At huwag natin kalimutan, ang isang Senator Joel Villanueva ang nagsabi kay Congressman Saldico na, di ba? Na bago ka bumatikos ng anomalya, tumingin ka sa salamin at maligo ka muna. Agree. Oy, kayo, mag-ingat kayo dyan sa Congress. Alam ni Senator Joel Villanueva kung gaano kahalaga na dapat manatiling intact ang integridad ng Senado. Then, matagal na rin siyang Senado. Pareho sila ni Mix. Ayan, yan yung mga ano eh. Alam mo, makikita mo sa aura eh. Ng tao, no? Pag may kabutihan. Sorry, parang sabihin kong pangit niya kapag... Si Miss Cathy nagsabi na hindi mo ako ang salbahe ngayon. Yung pag nakita mo na ang ganda ng ano, yung makikita mo eh. Like, ako talaga ewan ko, I think I have that thing also. Kasi nakikita ako sa itsura ni ang tawag dito ni St. Joel talaga yung fresh, yung ganyan, di ba? Alam niyo naman si Senator Mig Zubiri, pogi naman talaga yan, di ba? Pero talaga nakikita mo yung ano niya, yung principle. Tisoy si Mig. Maraming tisoy na pangit. Alam mo yung tisoy lang. Pero tisoy daw sila. Tisoy na kapangitan kapag tisoy ka. Wala yun. Ako gusto ko, may prinsipyo na totoo, tsaka integrity. Ang pogi-pogi nyo sa akin yan. Naku, halikan ko kayo. Wow. Senator pa to. Alam mo na gagawin mo, ha? Mag-wig ka. Baka bigla ka magkabuhok, boss. Hindi. Senator Bato, gagamitin natin yung magic head. Mahulaan natin kung ano. Miss Cathy, bakit nasasabi before na yung paglabas mo ay isang pamumulitika, pero nagdaan ang COC filing, walang Cathy Binag na nag-file sa COMELEC ng kanyang kandidatura? Is it true na somehow, eventually, it will lead you to filing for a position in the government? As of now, wala eh. Pero do you feel somehow na may ganun kang calling? Alam mo, dati pa akong ginaganyan. Diba? Sabi ko, like, 2016, 2019, I was offered to run for a party list. Party list, yes. Talaga? Tatlo. Hindi ko na nababang. Kayo pa ni Exxon. Yes. Actually, nung 2019, pinapayagan niya ako. Ako yung kayo ko. Sasabihin niya, okay lang ako. Si Cathy kausapin niya. Sabi ko, bakit mo ba ako yung sabi ko, sige, ayoko eh. You know why? Siya ay nagtutulak sa'yo? Or... Hindi naman. Parang, kasi actually, ang gagawin ko nga, kasi sinabihan ko siya, kung ako tatakbo, that time gusto ko muna mag-start, sabi ko sa baba, ayoko agad umangat. Kasi hindi ko pa naiintindihan talaga masyado. But when I enter, yung naging
ano niya ako, chief of staff niya ako, nakita ko pala ang dali lang maging congresswoman, congressista, rather than maging local na mayor and governor, masyadong matrabaho. Yun yung legwork. Eh sa totoo lang, yan ang nagpapanalo sa mga senator and congress. Yung mga mayors, yung mga barangay captain, kasi sila yung nandyan, sila yung nakakasalamuhan ng mga tao. And naging hands-on ako dyan eh. So nakita ko kung paano yung galawan sa campaign. So, dati kang COS, no? Sorry. yes. Pag ilang congress to? 17 congress? Yung kay Digong. 17, 16, gano'n, no? 17 congress. May kukumpara mo yung posisyon ngayon ng kongreso nung panahon mo, nung nandun ka sa congress? Oo naman. Alam mo, nadudulas naman sila, di ba? Sa sariling bibig na nila lumalabas. It's all, parang ang nakakalungkot, when you try to, pag pinapanood mo yung mga video nila, it's all about money. Kasi parang, did you see, pag nag-aayuda sila, kawawa ang tao, I feel so insulted, naiinsulto ako. Sumigaw kayo ng malakas, pag the more na malakas yung sigaw nyo, mas malaki ibibigay ko sa inyo. Parang, di ba parang, pag di ka sumigaw, wala. Oo, anong tingin nyo sa tao? Ay nakakalimutan din ng mga politician na to, na yung perang yan, galing din sa atin, ng mamamayang Pilipino. So parang, natin yan. anong karapatan nyo na bibigyan kayo ng mas malaki? Alam mo, pag ganun ho ang takbo ng bibig or way ng pagkakampanya ng kung sino mang tatakbo dyan, huwag nyo botohin. Kasi ang way of thinking yan, pera. Ang tingin nyo sa inyo, pera lang katapat nyo. Wala tayong integridad. Alam mo yun? Kaliit ang tingin nila sa maraming tao, no, na pera-pera lang. You remember, yung head kasi nila, yung mga leaders natin yan, is never naranasang maghirap. They are privileged. They don't understand the feeling of not having or nahirapan. So, kaya hindi nila masyadong pinofocus eh. They don't care. Even yung drug addiction, kaya ayaw nila. Yung war against drugs, ayaw nila kasi they're all doing it. Criminals, they support criminals because they have criminal minds, di ba? So, thinkers are doers. I believe in that, di ba? Diyos ko, mas social lang magtaray si Miss Cathy sa akin, Marlon. Pero pag nandito ho kayo, ramdam ninyo ang init ng usapan, ang bigat ng usapan, at yung impact nito sa maraming tao. No? Parang naniniwala, you're very vocal about your support for Atty. Vic Rodriguez and Kong Marcoleta. Do you think na itong mga taong to ay eventually will become pera-pera lang? I don't think so. May isa pa pala, bago lang eh. Nakita ko kasi si dati siyang singer. Si Jimmy Bondo. Ako a lawyer. Exactly. Okay, I wanted to say something. Kasi maraming sabi, lang siya, artista lang siya, or anything. Ako, I look up to him in a way now, kasi parang, I think nag-prepare siya before siya nag-file. Parang inaral niya, kasi ayaw niyang sumabak. Tapos parang, titingnan lang siya, matatag lang siya na artista lang yan. Yeah. May kakahon lang siya sa image niya. And then nag-law siya, di ba? Lawyer na siya now. So, Attorney Jimmy Bondo, di ba? So, I like it kasi I have friends also sa music industries, entertainment. At least may mag-aano na sa kanila. Meron na silang somebody there. Interview ni Jojo de Guzman kagabi kay Atty. Vic Rodriguez. Yes. Ang sabi ni Atty. Vic, ang dapat proteksyonan sa darating na halalan ay yung 32 milyong boto na nakuha ni VP Sara. Yes. Kasi ang direksyon ng administrasyong ito ay impeach ang isang Vice President Sara Duterte at palitan ang saligang batas para magtuloy-tuloy na ang Marcos Romualdez Marcos regime. At ang pinakamagandang paliwanag dun, Marlon, to protect the 32 million Filipinos who voted for VP Sara is to protect VP Sara because she represents those 32 million na bumoto sa kanya. And also, another thing sa akin is like, ako kasi, hindi na ako naniniwala sa survey. Especially now, na kontrolado nila, no? Ang importante sa akin, idasal nyo kung ano yung nasa puso nyo, wag ko nating sundan. Pag nakita nyo sa survey na mas marami yung may gusto dito, wag po. Kasi, idasal nyo, yung Diyos mismo magbibigay ng guidance sa inyo. Yun po ang iboto nyo. Wag po tayong sumunod. Dahil nakikita nyo sa survey na mas marami si ganito. Kung sino yung alam nyo sa heart niyo na makakatulong. And panoorin nyo, tingnan nyo yung kanilang mandato, yung kanilang mga plano
para sa bayan. Ganun dapat aralin. May mga dati ng senador na gusto ulit bumalik ngayon sa Senado. Aralin nyo sila, obserbahan nyo at namnamin nyo kung naramdaman ba natin yung mga ginawa nila nung mga nakapwesto sila sa Senado. Kaya natin binanggit kanina na kailangan natin ng bagong mukha, bagong pangalan sa Senado dahil alam natin na ang karamihan sa mga nakapwesto ngayon ay puro basura. At hindi lang basta bago. Yung alam natin talaga magsisilbi sa bayan na hindi nababayaran. Tama. Magsisilbi sa bayan na hindi mababayaran. Tandaan niyo yan, di ba? Diba? Magsisilbi sa bayan na hindi mababayaran. Yes. Dahil sa lahat na pinagdadaanan nating challenges, Miss Cathy, Marlon, sa bansang ito, naniniwala ka ba na sa tamang tao, posible ang pagbabago? Oo, exactly. Ako naniniwala. Nangyari yan kay President Rodrigo Roa Duterte. Ayaw siya ng, he's a nobody in Manila. Yeah. Hindi siya kilala ng malalaking, Probinsyano. hindi siya kilala ng malalaking negosyante. Parang ayaw sa kanya. Pero tingnan nyo, naiupo at may nabago siya. And yung pinangako niyang change is coming ay dumating naman, di ba? Exactly. Ang nangyari ngayon, ibinabalik sa maduming kahapon yung Pilipinas. And speaking of Senator Pato, mukhang timing na timing yung pag-guest mo sa third floor studio, Miss Cathy. Kasi, bakit? gustong-gusto ni Senator Pato and Senator Bongo na magkaroon din ng hiwalay na Senate investigation patungkol sa anti-drug campaign ng Duterte administration na masyadong nilalapastangan ngayon sa Kongreso. So ano ang take mo ron? Well, I guess tama lang kasi as you can see, di ba nakikita naman natin na kapag yung ginagawa nun sa Congress na pag-iimbestiga, it's parang against talaga sa Duterte. Parang it's not fair. Dapat kung nag-iimbita sila ng mga testigo na sinasabi nila na nagpapatunay na may mga maling nangyari tungkol sa war on drugs, dapat din imbitahan din nila yung mga na-involved doon na makakapagsabi rin na kung nagsasabi ng totoo yung kanilang mga witnesses. Kasi hindi pwedeng one-sided lang, di ba? So, kung ako dyan sa Congress, wag silang matakot na magkaroon ng another investigation sa side din naman nila Senator Bongo, Senator Bato. Kasi karapatan din naman nilang mag-explain ng side nila. Hindi pwedeng haharangan nyo. Diba? So tama yung term mo, no? Takot. Bakit na parang dating ngayon, natatakot, natataranta ngayon ang mga members ng WAD committee nung marinig nila na magkakaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado? Kasi obvious naman, Mark. Obvious na obvious. Ang gusto lang nila is marinig yung lahat ng negatibong nangyari. Diba? Parang sobrang unfair eh. You know, the good thing about it, yung social media, yung mga tao, hindi naman nila hawak lahat ng utang ng tao. And, you know, mindsetting yan eh. Diba? Mina-mindset nila yung mga tao na hindi tama yung ginawa nila, may maling ginawa. Hindi ko naman sinabing perfect yung campaign, no? Pero ang sinasabi ko lang, it's like, they're digging yung mga mali rather than hindi nila ibalanse na may mas maraming magandang nangyari sa ginawa. So yung takot nila is kasi ang purpose ng kanilang hearing is talagang tirahin or banatan ang mga Duterte more than anything else. Obvious naman. Kasi, di ba, remember I had my live, na sabi ko na, ang problema dyan, if you're asking questions, then if you don't like the answer, pag ayaw nilang sagot mo, babarahin nila, sisigawan nila, ibubuli nila. So, yung kitang-kita mo talaga, they don't want those witnesses na pro-Duterte or nagdedepensa sa ating mahal na dating presidente na ipagtanggol or ituwid yung mga maling akusasyon. Mali naman yun. So, tama lang talaga yung ginagawa ni Senator Bato. Saka sa pagsakaling magkaroon na nga ng hiwalay na investigation sa Senado, may kukumpara no? Yes. Kung paano yung mga line of questioning nitong mga members ng WAD committee kumpara sa mga senador na alam naman natin na kahit papano may mga natitira pang integridad sa mga sarili. Oo naman. Alam mo, ako naniniwala naman ako lahat ng tumatakbo sa umpisa, maganda ang intensyon. Minsan lang, nakakain ng maling sistema also. So, I hope na you can redeem yourself na kung ano talaga yung mission nyo bilang maging what do you call this?
magsilbi sa bayan or politician, na tumakbong politician, kung ano talaga yung hangarin nyo para sa ating bayan. Hindi lang para sa isang tao or iilang tao. Hindi nyo kasi kailangan sundin sila kung alam nyo mali. May nagsasabi na itong kahilingan ni Senator Bato na magawa ng hiwalay na investigation sa Senado ay magiging personal niyang, gagamitin niya itong hearing na to para sa personal niyang laban. Dahil alam naman natin na sa Kongreso, ang direksyon ng investigation ay hindi lamang sa pamilya Duterte, kundi kasama sila ni Senator Bato and Senator Bongo. So sa tingin mo, magiging bias si Senator Bato sakaling matuloy itong Senate investigation? I don't think you can call it bias. Like, kung ano yung ginagawa, again, kung ano yung ginagawa nila sa Congress is they're trying to ruin or character assassinate or malign the President Duterte and sila Senator Bongo, Senator Bato. So, I think the reason why gagawin niya yan is para naman ma-explain niya yung side niya. It's not being bias. They have the right na ibigay din yung panig nila or side nila. Hindi yun pagiging bias. Karapatan nila yun. Kasi kung sa Congress kaya nilang gawin yan, why not do it in Senate on their own rin? Parang, may iba namang senator dyan, di ba? May magbabalanse naman, di ba? Alam naman natin yun. Let's be fair. If you want na maging pantay ang natin, ang panguhusga ng taong bayan, gawa natin, balanse. May sarili silang platform na ginagawa. Meron din tayong isa dito. Balanse. Magkaibang side. So, alam mo yon, at least mahuhusgahan natin ng tama kung totoo yung sinasabi nila or hindi. Kaya nga parallel investigation yung gusto niyang gawin eh. Because this time around, he was involved dun sa mga cases na yon. He could verify and he could deny what really happened and what did not. Kasi yung nangyayari, tama ako, sorry, medyo pumasok na sa video. Yun nangyari kasi sa Congress, isang side of the story ang lagi nilang hina-highlight. At parang nadi-discredit kung ano talaga yung totoong mga nangyari na based on personal experience na meron sila, yung mga na-implicate such as Senator Bato, Senator Bongo, diba? Generals. Yung mga generals and all. Kaya I think it is only fair for Senator Bato to call for a parallel investigation sa committee hearing sa Senado. Tama. Alam niyo information ko, yung nalaman nila na may ganitong plano si Senator Bato, na dalhin sa Senado yung investigasyon patungkol dun sa war on drugs ni PRRD. Maraming mga retired generals and maraming mga PNP officials ang nagsabi na tama kasi ang pakiramdam nila, yung ginagawa ngayon sa WAD Committee ay yung mga ginawa nilang trabaho na ginawa lamang nila yung mga tungkulin nila para ipatupad yung kampanya at yun ang nararapat na supilin yung paglala ng illegal drugs sa bansa. Pakiramdam nila na baliwala lahat yun dahil binababoy ngayon ng harap-harapan ng WAD. Totoo yun. Alam mo ako, syempre, diba, sabi ko nga sa inyo, may makakilala rin ako dyan. Nakaka-insulto daw sa kanila. Kasi, okay, number one, sobrang insulting. You're questioning like generals and your witness is a convicted criminals. Diba? Exactly. Parang, how can you gauge that? Not for anything else, diba? Parang, saan ka pupunta doon? Eto mga, bago sila naging general, parang pinagpaguran nila yan eh. They have the credibility, integrity, and principles. Especially yung mga military, di ba? So, parang paniniwalaan ang convicted criminals. Kasi po, pag convicted criminals ka, especially nakakulong yan, they will do everything para makalabas. So, parang sa kanila, sige, gagawin ko lahat na sasabihin nyo, tanggalin nyo lang yung kaso ko, or mailabas nyo ako dito sa kulungan. They will do everything kasi they're criminals. Parang sanay silang makipag-deal ng illegal. Nothing to lose anymore. Nothing to lose, di ba? Ang masaklap, mas glorify at mas ginagawa pa ng bayani ngayon yung mga convicted criminals. Paano hindi nila gagawin, Marlon, Miss Cathy? It's because, tignan mo nga, legal or nino-normalize at nililegalize nila ang corruption. Exactly. Why not make an angel out of a demon? Diba? If you get what I mean. Kaya parang, kaya sinasabi mo nga naging sirko, naging sarsuela na ang Kongreso. Sobra. Diba? Yung inaasahan natin ngayon na may prestige, may credibility, which is the Senate, nangyayari pa, di umano ang harangan. Yes. Diba? So, may katotohanan ba yun, Miss Cathy, na hinaharang ang baka may informasyon pa pwede. Well, I
share. I believe it's possible eh. Kasi nga, again and again, si Miss Again and Again ako, di ba? Ano siya, ayaw nga nila bigyan ng oportunidad ang side ng mga dating mga namumuno sa panahon ng ating past President Duterte na ma-explain ng tama kung ano talaga yung nangyari sa war on drugs. Yun nga, napaka-bias kasi maling-mali yun. So dapat, gusto nyo, sinasabi nyo, you're for the people and gusto nyo ng katotohanan, dapat ho pantay ang laban. May side ho kayo na nilalabas nyo yung mga convicted criminals, dito naman po tayo sa side ng mga talagang nag-implement at saka nagtrabaho para dito. Ako talaga, nasasaktan ako doon kasi may guest po kami. Marami sila. Pinadala ba ito ng kalaban? Ng one committee. Pinadala ni Lisa. Anyway, Sorry, yes. Ano siya, for me kasi, ano siya, parang nasasaktan talaga ako kasi victim talaga ako ng mga taong gumagamit ng droga, mga abusive people na gumagamit ng droga. And kahit na anong sabihin nyo, I believe naman na nagbabago ang tao. Pero yung taong sinungaling talaga at saka matagal nang ginagawa yung, kunwari, matanda na sila na sinungaling, magnanakaw, drug lords, drug addict. Sabi nga, di ba, ang puno pag matanda na at nakabaluktot, hindi mo na kayang ituwid. So I believe in that. And these people, they have criminal minds. And may mga kaso sila patong-patong. So how can you, paano mo naman kakampihan yan, di ba? Yeah. You know, sorry. Sige, okay. This, to follow through lang sa sinabi ni Ms. Cathy, the sad thing about, and the sad truth about what you said is, yung, let's say, they started at a young age and up to now na, alam mo yung matatanda na sila, ginagawa pa rin nila, in their own universe, they have their own world na, alam mo yon, they are powered by this, substance. Yes. Na ang thinking na nila, kalas na sa katotohanan, kalas na sa realidad, di ba? Yes, Balikan ko lang yung paghaharang. Remember pa mo yung topic natin kahapon, ginagawang issue, di umano, nila Senator Tol Tolentino at saka ni Senator Pia Cayetano, yung motopropyo na investigation na gustong gawin ni Senator Bato, pero tumayo ang isang Senate President, Chis Escudero, na sinabi na hindi magandang tingnan na si Senator Bato mismo ang mamuno ng investigation, lalo pagkapatungkol doon sa war on drugs ay sangkot siya. So pagpapakita ito na pangitain ng isang Senator Chis Escudero ay posibleng nagagamit na ng Palasyo ng Malacanang. And para naman sagutin kung anumang paghaharang ang gagawin ngayon sa Senado, particular ni Senate President Chis Escudero, nagsampa ng Senate resolution si Senator Bongo urging the Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na pinamumunuan ni Senator Bato na pamunuan ang paggawa ng investigation patungkol doon sa war on drugs ng Duterte administration. So, magandang labanan ngayon to sa Senado na tingnan natin kung paano paharangin to ng isang Senate President Chis Escudero ang sinampang reso ni Senator Bongo. And pag hinarang pa to ni SP Chis, halatang-halata na mukhang naayos na siya ng sobra-sobra ng Palasyo ng Malacanang. So if he's trying to say, Marlon, na hindi masyadong dissenting tignan kung involved sa hearing ang isang Senator Bato, since implicated siya sa kaso, Marlon, is he suggesting for someone to take over or he's just really suggesting to scrap it? Don't even do it. Ganun ba? Posible. Parehong posible pa. Siguro kung hindi niya lang inaakala na nag-iisip din naman yung grupo ng ibang senador, paano naman ka-counterin yung pilit na pagharang bilang Senate President. So kaya nga, ang solusyon doon, nag-file ng hiwalay na resolution ang isang Senator Bongo. Pero ngayon, pag hinarang pa ito ni Chis, halatang-halata na. Pero ako yan, tama. Kung ako tatanungin nyo, Cathy, hindi ko na kailangan ng hiwalay pang investigation. Alam mo, ituloy lang yung PDEA leaks investigation. Connected eh. Connected. Kasi, exactly. Diba? Kasi doon sa PDEA leaks, huwag natin kalimutan. Nandun yung napakahalagang substance yung sinabi ni PDEA agent
Jonathan Morales na nasa listahan niya ng yung di umano pre-operations report ng PDEA na gumagamit ng pulburon si Marcos Jr. at nangyayari ito sa isang condo unit, di ba, sa Rockwell, Makati. And pag ipagpatuloy lang ito, at dapat naman talaga ipagpatuloy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa terminated yung committee hearing na yun. Hindi pa, or pwede rin naman pagsabayin kung gusto nila, di ba? So nakikita nyo ba yung pattern na laging merong ganong effort na wag i-push through yung anything na ikaka-expose naman ng matataas na tao? Huwag natin kalimutan pa, nung natanggal bilang Senate President ng Mitsubiri at pinalitan ng Chis Escudero, ang sabi ni Mitz na kaya siya natanggal kasi pinahintulutan niyang magtuloy ang PDEA leaks investigation na merong mga may influensyang tao na nagtangkang pigilin to. Yung the powers that be. Yes. Alam mo, ako, Chis, hello. How well do you know him? I know him like, kasi yung one of my closest friends is about super close. Siya, Tony Boy, I know him. Okay. Yung sabon ko, favorite mo. Yes, hello, yes. When you say sabon, Sabon? ikaw ang nag-formulate? Or Favorite Yes, yung tinitinda namin. Si Cheese. Oo. Palit-palidoso na ba talaga ng pang? Ano naman siya eh. May Vain? sa ganun. Oo. Ako kasi, again, huwag yung pigilan. Kasi, if talagang wala naman tinatago yung mga tao dyan, wala namang kinatatakot yung mga tao dyan, let it be. Gawin nyo lang. Kasi, like, just do your job. Then, kasi droga to eh. 'Di ba? We're not talking about lang nakawan, malaking bagay. Pero this is drug addiction. This is like, we're talking about like, alam mo, ito nga yung sinasabi ko. I'm not naman na dinidiscredit ko yung mga namatay. Okay? Pero hindi nyo alam yung epekto ng drugs. Yung isang drug addict, ang dami niyang pwedeng gawin. In just, few minutes, pwede siyang mag-rape, pwede siyang mamatay, ang dami lang pwedeng maging biktima. So sa akin, yung PDEA leaks, ituloy nyo. At saka kung alam mo, Cheese, kung mag-file man ng investigation si Senator Bato about it also, pag sasabihin nyo bias, no, nandyan naman kayo to balance everything. If you think na hindi magiging okay, you can vote it na, tigilan na natin to. Senator Bato is being biased, whatever, right? So you can do it. Just, parang kung talagang wala kayong yan sa Senate or whoever, kung wala kayong kinatatakutan, payagan nyo yung investigasyon na to. Kasi again and again, fair and square dapat tayo. Pagka sa boxing, pag nag-umpisa ang sa court, dapat pantay muna. Sayaan yung kayo mismo ang sumagot, ang taong mamamayang Pilipino ang mangusga. And kasi hindi pwedeng one way lang, di ba? Tanungin ko kay Kati Pap. Ano sa tingin nyo, bakit takot na takot ang gobyernong ito na magkaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado patungkol sa war on drugs? Ako yung ma-expose yung katotohanan dito sa mas kalidad na committee hearing na gagawin ng Senado versus dito sa existing na ginagawa ng Kongreso na bias din naman. Bakit sasabihin ng isang Senate President, Chis Escudero, ang isang bagay na hindi pa nagsisimula na bias na, when in fact, yung nangyayari sa lower house is already so biased na alam mo talagang the direction leads to all of them pinning down the Dutertes. Diba? Yeah. Well, in politics kasi there are no permanent relationship. Everything is temporary. Sana yun yung wag yung makalimutan. Pero ang permanente, maiiwan nyo is yung legacy na maitatatak nyo sa utak ng mamamayang Pilipino. Ngayon kasi hindi tamang sabihin mong bias. So anong tawag mo? Anong tawag mo sa Congress? Di ba napaka-bias nun? So kung tinatawag nyo sanang bias yung gagawin, hindi pa nag-uumpisa. It's mindset yan, di ba? Parang inaano nyo na agad, pinangungunahan nyo na agad yung utak or pag-iisip ng mamamayang Pilipino, napakamali po nun. Kasi hindi tama di ba? Parang, ba't hindi nyo rin tawagin na bias? So pag ang Duterte ang titirahin, kalma kayo. Di ba? Pero kapag magsa-start ng alam nyong matatamaan na ang government, is ayaw nyo na. So yan ba ang hindi bias? Di ba? Ano sa tingin nyo? Ako ganun. Tama. Alam mo malungkot dito sa leadership ng isang Chis Escudero sa Senado. Bilang Senate President, dapat nagpapakita siya ng katatagan or nagpapakita siya ng suporta sa mga senador niya
na alam niyang inaatake sa kabilang chamber, sa Kongreso. Yes. Na alam niya na ang direksyon ng investigation ay patungkol sa dalawang senador niya, particular si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, na dapat kahit paano protection, binibigyan niya ng tamang proteksyon, yung proteksyon na yun na dapat ikonsidera nila na merong batas at merong proseso sa batas na wag basta-basta huhusgahan yung members ng 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ng isang Senate President, Chis Escudero. Yung tanong ko kanina, Cathy, yung natatakot. Alam mo saan sila takot? Kasi dito sa Senate investigation na ipatatawag ni Senator Bongo, and dalawang choices, Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. It's either pagbigyan yung kahilingan mo, Senator Bongo, na magkaroon ng hiwalay na investigation sa war on drugs, or pwedeng buhayin uli talaga ni Senator Bato de la Rosa yung PDEA leaks investigation. Ngayon, ang kinakatakot nila, pag pinatawag ang isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte at doon mismo sa investigasyon na yon, sabihin ni PRRD na alam nyo ba sa drug matrix kasama ang isang Marcos Jr. At nakiusap, naglulumuhod ang isang Senator Amy Marcos para lamang hindi siya para matanggal sa drug matrix. Kasi, Miss Cathy, Marlon, yan na lang ang missing link actually. Ay, missing link na hinihintay natin na sabihin ng isang PRRD. Una na niyang nasambit sa pinakaunang maisog, Marlon, sa Davao na ang nakaupong presidente ay bangag. Diba? Una niya nasabi yun. Pero at hindi niya sasabihin, cut lang kita, hindi niya sasabihin yun ng walang batayan. Then alam natin, bilang isang presidente, nasa kanya lahat ng resources na kung anong information ang gusto niya makuha sa isang tao. At lumabas ang isang Jonathan Morales, na former PDEA agent, na nag-handle nung dapat operation na mangyayari yun. Pinatotohanan ng mga nangyari. Ang hindi na lang natin naririnig, Marlon, yung mga, ang teorya na merong ng isang Amy Marcos na naglumuhod, nagmakaawa, natanggalin nyo sa listahan ng ading ko na si back then was Senator Marcos Jr., di ba? So, yun na lang. Sige, subukan ninyong paupuin yung mama dyan at bigyan nyo ng pagkakataon na lahat ng Pilipino ay muling ma-inlove sa kanya. Correct. Diba? Correct. Yan ang katakutan ninyo. Correct. Yan ang pag-isipan ninyo. Tsaka umpisa pa, nung ginawa to, as I remember, nung ginawa to ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, siya itself sabi niya, wala akong pakialam kahit makulong ako, matapos ko lang to, yung drug, at yung about sa drug, di ba? Basically, when you try to think about it, handa siya talaga. Handa siya, alam niya kung paano niya gagawin. Alam niya, kaya ang lakas din ng loob niya na, sige, tawagin niyo ako. Kasi alam niya for sure na mapapaya itong mga taong to na nagtatry na idikdikin siya at talagang pasamain siya sa lahat sa ginawa niya. At alam mo ba, Cathy, na isa ka rin sa kinatatakutan? Kaya ayaw nilang magkaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado patungkol sa war on drugs. Sa ano ba, Marlon? Ikaw kasi mas maalam ka sa proseso ng ng Senado, Marlon. Kapag yung, di ba, nagsabit ng resolution, tapos di ba magpapakalendar ka? Ay, re-refer muna ni majority, re-refer ni SP, ng presiding officer, sa majority kung saang committee babagsak yung resolution niya. Tapos, pagka, kunyari, ni-refer yan, Committee on Illegal Drugs and Public Order, ika-calendar yan. Okay, so sa pagka-calendar or sa process na yan, kasama ba ang isang papeles kung saan mo naman nililista yung mga resources mo or witnesses mo? Pwede initial. Pero pwede sa kalagitnaan ng hearing, pwedeng doon pa rin may papasok na ipatawag si ganito. Baka kasi imbitahan si ganito. Based sa progress ng hearing na. Yes, pero yung initially, let's say, I have Cathy Binag as a resource person, as a witness si Juan de la Cruz, si Maria Pedro. Pwede. Pero dahil nakita ang pangalan ni Miss Cathy, wala tayong copy ng wala tayong copy ng resolution ni Senator Bongo. And baka pwede may magbato sa'yo, yung kaibigan pero natin. maganda na rin marinig mismo kay Miss Cathy Binag. At ikaw ba pinatawag sa Senado? Pwede ka ba pumunta? Oo, alam mo, hinihintay ko talaga yan.
Alam mo, hinihintay ko talaga. Kasi if I can do something for the country, gagawin ko. Yun nga yung sinasabi ko, nakakalungkot nga. Di ba palagi ko yan, yung pag nagla-live ako minsan. Sabi ko, nakakalungkot. Kasi sabi ko nga, kapag tumakbo kayo sa gobyerno bilang politiko, okay, or government official, dapat ho, alam nyo na yung risk na iti-take nyo. Meaning, wala pong kaibigan at wala pong kamag-anak. So, pag nagkamali ang kamag-anak nyo, nagkamali ang kaibigan nyo, kahit gaano pa kayo kalapit, kahit gaano pa nyo kamahal ang mga yan, dapat po kayo mismo ang magtuwid. Mismo, pag gumawa ng mali, kayo mag-surrender. Ganun yun eh. Kasi dapat ganun ang, ang alam mo yung pag-iisip ng isang politiko na ako, I promise na pagsisilbihan ko ang bayan. So, dapat ang priority ko, basically, ang pamilya nyo right now is ang sambayan ng Pilipino. Yes. Ang poprotektahan nyo is ang sambayan ng Pilipino. Dahil napalakasin ng pagdali ng tubig, tapos meron tayong pitchel, di ba? Tapos yung gripong yon kaya rin nilang ihinto. Pero tatandaan nyo na ang gripo nasisira rin. At ang pitchel nag-overflow. Lahat ng sobra may katapusan at hindi mo na yan marirepair. Papalitan mo ulit ng gripo. Ba't ko yan example? Paano po natin papalitan ng gripo? Ibig sabihin, ayaw na natin ng sirang gobyerno. So, papalitan natin ng gobyerno sa mga namumuno dyan. Kaya nga, again, yung calling ko, ang dami nyo dyan sa Congress, 300 plus kayo. You can kick out whoever is sitting there, yung nagkahari-harian. Iilan lang naman yan. Diba? Rather than kayo masira, sabay-sabay, na kayo yon yung mga kasama ng gripo, at saka flowing na pitchel. Yung mga nasasayang. Yes, nasasayang. Kasi yun eh, kayo yun eh, nasasayang. Yung pitchel na napupuno ng tubig, nag-overflow. So, gusto nyo bang maging ganon? Talaga natin bagong mukha na. Kasi ang dami dyan, lalo sa Senate, ang daming nakaupo dyan. Si Lito Lapid nga, hindi ko alam na senator pa rin pala siya. I'm sorry Sorry. Well, I'm not sorry. Kasi, anong ginawa niya? For 3 years? Wala eh. So, tanggalin na muna natin yung mga ganyan na walang nagagawa sa Alam mo, gobyerno. nakakalungkot yung